Breaking news mga kabayan, sa gitna ng investigasyon sa Senado, binulgar ni Senator Raffy Tulfo ang umano'y nakagugulat na presyo ng mga bodycam na binili ng Philippine Ports Authority na nagkakahalaga ng halos 879,000 pesos kada isa. Pangalawa, sa ating mga balita, mismong DPWH na ang umamin. Mahigit 400 ghost projects ang nadiskubre sa sariling investigasyon ng ahensya. Ngayon, naghahanda na silang kasuhan ang mga opisyal at kontraktor na sangkot sa maanumalyang proyekto. At panghuli sa ating maiinit na update, DPWH naglabas ng show cause sa isang engineer dahil sa pump station na nagkakahalaga ng 774 million pesos ngunit hindi gamit. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa isang mainit na pagdinig, muling umarangkada si Senator Raffy Tulfo at sa kanyang pagsisiwalat, unti-unting nabuksan ang isang issue na puno ng mga alegasyon ng overpricing, kakulangan sa proseso at isang kumpanyang may kadudadudang background. Ito ang kwento ng isang transaksyon na hindi lang basta mahal, kundi isang malinaw na iskandalo. Sinimulan ni Senator Tulfo ang pagdinig sa isang tila kalmadong paalala, ngunit sa likod nito ay may nagbabadyang bagyo. Binalaan niya ang kinatawan ng PPA na huminga ng malalim at uminom muna ng tubig. Isang hudyat na ang mga susunod na tanong ay hindi magiging madali at hindi nga siya nagkamali. Biglang ibinato ng senador ang unang pasabog. Tinatanong kung magkano ang bili nila sa bawat unit ng body camera na kanilang binili noong 2020. Ang tanong ay simple, ngunit ang opisyal ng PPA ay tila hindi handa. Humihingi ng permiso para tanungin muna ang kanilang finance department. Ngunit hindi na ito hinintay pa ni Tulfo. Siya na mismo ang nagbigay ng clue. Isang clue na yumanig sa buong hearing room. Ibinunyag niya na ang isang unit ay nagkakahalaga ng 879,000 pesos. Halos hindi makapaniwala ang kinatawan ng PPA. Sinasabing tila napakalaki ng halagang iyon. Pero mabilis ang sagot ni Tulfo. Hawak niya ang dokumento. 879,000 pesos para sa isang kamera. Kahit para subukan itong i-justify sa COA sa pamamagitan ng paglalagay ng kung ano-anong kasama sa package, para sa senador, ang presyo ay nananatiling hindi katanggap-tanggap at eskandaloso. Itinanong niya kung nasaan na ang mga kamera at kung ginagamit pa ba ang mga ito. Dito na ipinaliwanag ng PPA na ang mga bodycam na ito ay hindi raw ordinaryo. Naka-integrate daw ito sa kanilang National Port Surveillance Center at sa kanilang CCTV system at dala-dala raw ito ng kanilang mga port police. Ngunit para kay Tulfo, ang lahat ng technical na paliwanag ay walang saysay sa harap ng napakamahal na presyo. Para sa kanya, kahit ano pang integration ang sabihin, hindi pa rin makatarungan ang 879,000 pesos. At dito na mas lumalim ang investigasyon. Ibinunyag ni Tulfo ang pangalan ng kumpanyang nagsupply ng mga kamera. Ayon sa senador, base sa records ng Securities and Exchange Commission, ang kumpanya ay may capital lamang na 10 milyong piso. Paanong ang isang kumpanyang may ganito kaliit na puhunan ay nabigyan ng kontratang nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso? Pero hindi pa dyan natapos ang revelasyon. Mas malala pa ang kanilang natuklasan nang pinuntahan mismo ng kanyang staff ang address ng kumpanya. Isa lang pala itong apartment. Malinaw, ayon sa senador, na walang ginawang due diligence o tamang pagsisiyasat ang PPA. At kung nag-background check lang sana sila, malalaman daw nila na ang lugar mismo na yon ay dati nang na-flag ng COA dahil sa pagbebenta ng mga depektibong kagamitan sa Environmental Management Bureau. Mga impormasyong madali sanang makita kung nagkaroon lang ng tamang proseso. Sinubukan namang idepensa ng PPA ang kanilang sarili. Ipinilit ng kanilang kinatawan na dumaan ito sa tamang proseso sa ilalim ng Republic Act 9184 o ang Government Procurement Law. At sinigurado raw nila na hindi sila nagbayad ng advance, kundi matapos lamang ma-deliver ang lahat ng equipment. Pero para kay Senator Tulfo, hindi iyon ang punto. Ang pinag-uusapan, anya, ay ang overpricing na umabot na sa puntong immoral at eskandaloso. Inilatag ni Tulfo ang mga numero. Ang kontrata ay para sa 191 units sa halagang 168 million pesos. Kung hahatiin ito, lalabas 879,000 pesos ang bawat isa.
Ipinilit ng PPA na kasama sa presyo ang isang buong sistema, mga server at iba pang components. Ngunit muling nagbigay ng isang matinding paghahambing si Tulfo. Ang body cameras daw na binili ng Philippine National Police o PNP ay nagkakahalaga lamang ng 135,000 pesos kada unit at kahit iyon ay kinwestiyon na niya noon. Ngunit ang presyo ng PPA halos 7 beses na mas mahal. Sa sobrang taas, pabirong sinabi ng senador na sana ay ginawa na lang 1 milyon at tila nagkatotoo ang kanyang sinabi dahil mayroon pa palang pangalawang batch ng pagbili. Noong August 19, 2021, bumili ulit ang PPA ng 164 units mula pa rin sa Boston Homes sa halagang 168.6 milyon pesos. Sa pagkakataong ito, ang presyo ng bawat kamera ay pumapatak na sa mahigit 1 milyong piso. Mula 879,000 pesos, umakyat pa ito sa 1 milyong piso. Paulit-ulit na iginiit ng PPA na sumunod sila sa proseso ng procurement. Nagkaroon daw ng bidding at bago sila magbayad, sinigurado nilang gumagana ang lahat ng equipment. Pero para kay Tulfo, ang pinakaunang hakbang pa lang ay sablay na. Dapat anya, bago pa man magpabid, ay sinisiyasat na ang mga kumpanyang kasali. Kung nagkaroon lang ng kahit kaunting research, hindi sana na-qualify ang kumpanyang pinagbilihan nila. Dito na naipit ang kinatawan ng PPA. Inamin niya na ang pagsisiyasat sa background ng isang kumpanya o ang tinatawag na post-qualification ay ginagawa lamang matapos buksan ang mga bid at malaman kung sino ang lowest bidder. Ang trabahong ito ay ginagawa ng isang Technical Working Group o TWG. Ang tanong ni Tulfo, sino ang mga miyembro ng TWG na iyon at nananatili pa ba sila sa kanilang pwesto? Dahil sa bigat ng mga ebidensya at sa tila paikot-ikot na sagot, hindi na nakapagtimpi ang senador. Direkta siyang nanawagan kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Hiniling niya na sibakin ang mga opisyal na sangkot sa transaksyon dahil para sa kanya, may malinaw na sabuatan para dayain ang gobyerno. Kahit anong palusot, anya, ay hindi nakatanggap-tanggap. Para kay Tulfo, malinaw ang sabuatan. Kung nag-imbestiga lang daw ang Bids and Awards Committee, sana'y nalaman nila ang lahat ng red flags. Ang dati ng kaso sa COA, ang apartment na opisina, at ang maliit na kapital ng kumpanya. At higit sa lahat, ang presyong halos 1 milyong piso kada unit ay hindi maipapaliwanag ng kahit anong sistema o server. Sa simpleng pagtingin lang daw sa online shopping apps tulad ng Shopee, makakakita ka na ng kamera sa halagang 5,000 piso. Pero ang binili ng ahensya ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Sa harap ng direktang utos ng senador, nangako ang kalihim ng DOTR na iimbestigahan niya ang anomalya, lalo na ang naging proseso ng post-qualification ng TWG at ng Bids and Awards Committee. Samantala, sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad at pagbaha, ibinunyag mismo ng DPWH ang isang katotohanan na matagal nang ibinubulong-bulong. Ang pagkakaroon ng mga ghost project. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito usap-usapan lamang. Ito ay kumpirmado, may numero at may mga pangalan ng nakalista para managot. Inanunsyo ni Public Works Secretary Vince Duizon ang isang balita na nagpatahimik sa marami. Matapos ang isang malawakang inspeksyon sa mahigit 8,000 flood control projects sa buong Pilipinas, natuklasan at na-validate ng ahensya ang 421 na bagong ghost projects. 421 na proyekto na binayaran ng pondo ng bayan, ngunit sa katotohanan ay hindi kailanman itinayo. Ang mga proyektong ito na dapat sana'y magsisilbing proteksyon sa mga komunidad laban sa rumaragasang baha, ay isa lamang malaking ilusyon. Ayon kay Secretary Duizon, ang karamihan sa mga pekeng proyektong ito ay natagpuan sa Luzon, habang ang iba ay kalat-kalat sa Visayas at Mindanao. At para patunayan na hindi ito basta-basta aligasyon, ang validation sa mga ghost project ay hindi lang ginawa ng DPWH. Isinagawa ito sa tulong ng iba pang ahensya ng gobyerno, ang AFP, DND, at maging ang Department of Economy, Planning and Development. Isang malinaw na mensahe na seryoso ang gobyerno sa pagtugis sa mga nasa likod ng anomalya. Kasunod ng kanilang pagkakatuklas, agad na umusad ang aksyon ng DPWH. Nagpadala na sila ng mga show cause order sa lahat ng opisyal ng ahensya at mga kontraktor na may kaugnayan sa 421 na ghost project.
Ito ay isang formal na utos para magpaliwanag sila kung bakit hindi sila dapat kasuhan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kanilang pananagutan. Inihahanda na ng DPWH ang mga kasong administratibo at kriminal laban sa lahat ng sangkot. Kabilang sa mga isasampang kaso ang malversation of public funds through falsification of public documents. Sa madaling salita, pagnanakaw ng pera ng gobyerno sa pamamagitan ng pamimeke ng mga papeles. Sasampahan din sila ng paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ang Republic Act 12009 o ang bagong Government Procurement Act. Isang serye ng mga mabibigat na kaso na naglalayong ipakita na tapos na ang maliligayang araw ng mga tiwali. At ang parusa ay hindi biro. Ayon kay Secretary Duizon, ang mga opisyal ng DPWH na mapapatunayang sangkot ay hindi lang basta masususpinde. Sila ay tuluyan ng sisibakin sa serbisyo. At ang pinakamatindi, haharapin nila ang permanenteng pagbawi ng kanilang profesional na lisensya mula sa Philippine Regulations Commission o PRC. Nangangahulugan ito na hindi na sila kailanman makakapagtrabaho bilang mga inhinyero o sa anumang propesyon na nangangailangan ng lisensya. Ang pagbubunyag na ito ay isang malaking hakbang tungo sa paglilinis sa hanay ng DPWH. Ang bawat ghost project ay hindi lang numero sa isang report. Ito ay katumbas ng isang komunidad na nanatiling dehado at nasa panganib tuwing may kalamidad. Ang tanong na ngayon ay bumabagabag sa isipan ng marami. Ilan pa kayang ghost project ang nakatago at hindi pa natutuklasan? Isa pang questionableng proyekto, isang pump station na nagkakahalaga ng 774 million pesos. Itinayo para protektahan ang tondo laban sa baha. Ngayon ay hindi man lang umandar kahit isang beses. Dahil dito, iniimbestigahan na ng DPWH ang proyekto at pinadalhan na din ng show cause order ang engineer na responsable sa diumanoy katakatakang infrastruktura. Ang estero de Sunog Apog ay matagal ng sakit ng ulo ng tondo. Ang makitid na daluyan ng tubig na ito ay madalas na umaapaw. Nilulunod ang mga kabahayan at negosyo sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Kaya naman, nang i-anunsyo ang pagtatayo ng isang high-capacity pumping station, ito ay tinanggap na may malaking pag-asa. Ito na sana ang katapusan ng kanilang mga pagdurusa. Inaasahan na sa tulong ng proyektong ito, libu-libong residente ang mapoprotektahan. Noong taong 2020, idineklara na tapos na ang proyekto. Ngunit isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa dambuhalang istruktura. Ang makinang dapat sana'y humihigop sa tubig baha ay hindi kailanman umandar. Ni isang beses, hindi ito gumana. Ang mas malala pa, ayon sa mga residente sa paligid, tila lalo pang lumala ang pagbaha sa kanilang lugar. Paanong ang isang proyektong idinisenyo para solusyonan ang baha ay siya pa palang nagpalubha dito? Ang misteryo ng hindi gumaganang pumping station ay umabot sa kaalaman ng pinakabagong pamunuan ng Department of Public Works and Highways. Sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon, isang malawakang investigasyon ang isinagawa. Kasama ang Independent Commission for Infrastructure at mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Personal na ininspeksyon ni Dizon ang proyekto. At ang kanilang mga natuklasan ay hindi lang nakakagulat, kundi nakakagalit. Una, kumpirmadong mula pa noong 2020, ang pumping station ay hindi kailanman napagana o na-energize. Ang dahilan, isang bagay na halos hindi ka panipaniwala. Ang proyektong nagkakahalagang 774 million pesos ay itinayo nang walang mga kinakailangang building permit. At ang pinakamatindi sa lahat, wala itong koneksyon ng kuryente mula sa Meralco. Paanong aandar ang isang dambuhalang makina kung wala man lang itong saksakan? Ang ikalawang natuklasan ay mas nakakabahala. Kinumpirma ng mga reklamo mula sa mga residente na sa halip na bumaba, tila lalo pang tumaas at tumagal ang baha sa kanilang mga komunidad. Ngunit ang kasukdulan ng iskandalo ay ang revelasyon tungkol sa panibagong pondo. Sa kabila ng katotohanang hindi pa gumagana ang pumping station, isang panibagong proyekto na nagkakahalaga ng 94 million pesos ang sinimulan para daw sa upgrading at repairs nito. At hindi pa dyan natatapos. Mayroon pang nakasalang na panukala para sa karagdagang 200 milyong piso para ayusin ang isang makinang hindi pa naman nasisira dahil hindi pa nga ito nagagamit.
Ito ang naging hudyat para kay Secretary Dizon na kumilos. Ang pagtatapon ng karagdagang pondo sa isang proyektong napatunayan ng palpak ay isang malinaw na kalokohan. Papahinto ko muna yan tapos ipapa-assess ko muna ito, mariing pahayag ni Dizon. Kasunod ng kanyang inspeksyon, agad na gumulong ang aksyon ng DPWH. Isang show cause order ang inilabas laban sa dalawang mataas na opisyal na direktang responsable sa proyekto. Sila ay binigyan lamang ng 5 araw para magpaliwanag sa sulat kung bakit hindi sila dapat patahwan ng disciplinary action dahil sa kanilang matinding kapabayaan sa pamamahala ng proyekto. Ang kaso ng Sunog Apog Pumping Station ay nagbubukas ng mas malalaking issue tungkol sa sistema ng pagpapatupad ng mga proyektong infrastruktura sa bansa. Ito ay isang malinaw na salamin ng ilang mga nakakabahalang katotohanan. Una, ang pagkasira ng tiwala ng publiko. Ang mga residente, lalo na sa mga lugar na laging binabaha, ay umaasa sa mga pangako ng gobyerno. Ang bawat proyektong ipinapangako ay katumbas ng pag-asa para sa isang mas ligtas na kinabukasan. Kapag ang isang proyektong ganito kalaki ay nabigo, hindi lang pera ang nawawala, kundi pati na rin ang tiwala ng mga mamamayan sa kakayahan ng kanilang mga pinuno. Ikalawa, ang pananagutan sa pananalapi. Ang pag-aproba sa daan-daang milyong pisong pondo para sa repair ng isang bagay na hindi pa nasusubukang gamitin ay isang malaking red flag. Nagpapakita ito ng posibleng butas sa sistema ng monitoring at governance na kailangang agarang tugunan para maiwasan ang maling paggamit ng pera ng bayan. At ikatlo, ang kahalagahan ng koordinasyon. Ang pagkontrol sa baha sa Metro Manila ay isang komplikadong problema na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos mula sa DPWH, mga lokal na pamahalaan at maging sa mga utility company. Ang kabiguan ng proyektong ito ay nagpapakita ng isang malaking puwang sa koordinasyon na kailangang ayusin. Ang kwento ng Sunog Apog Pumping Station ay isang masakit na paalala sa kahalagahan ng mahigpit na pagbabantay sa mga proyektong pampubliko. Mula sa pagpaplano, pagkuha ng mga permit, sa aktwal na construction hanggang sa pagtesting at maintenance, bawat hakbang ay kritikal. Nagsisilbi itong isang babala na kailangan ng mas matibay na pagsunod sa mga pamantayan, mas transparent na pag-audit at mas mabilis na aksyon laban sa mga irregularidad. Ang problema sa baha sa Maynila ay nangangailangan ng agaran at epektibong solusyon. Tungkulin ng gobyerno na siguraduhin na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng tama at ang bawat tulay, kalsada at pumping station na itinatayo ay naghahatid ng tunay na benepisyo sa mga tao, hindi ng dagdag na perwisyo. Ang 774 million pesos na itinapon sa Sunog Apog ay isang aral na hindi dapat makalimutan. Ang pananagutan ay dapat igawad at ang hustisya para sa mga residente ng Tondo at sa bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis ay dapat maibigay.